Yeah. Ako po si Nap Sinyeres, taga 2541, kasalukuyang #1 kagawad sa Barangay 763. Tumatakbo ngayon bilang punong barangay. Sa ngayon, meron akong mga kagawad na ipakikilala sa inyo. Simulan ko na rito sa aming kanan, si Roger Roelio Manyoska, si Marivic Inday Pascual, ang former chairman namin si Carlos Samaniego, Josephine Andales, and June Navarro. Pero kaming isa pa, actually pahabol na, si Marjorie Lavares. Sir, Ang aming German SK, nasa na? Ito, si Jello. Okay, Chairman, Yung may isa mga pa, si konting... Billy Salvacion. Okay, Actually, siguro, meron siyang permission. So, tanong tanong ko lang po, ano-ano po yung mga programa ninyo na makakatulong at epektibo sa inyong mga barangay? Well, actually, yung mga proyekto ng dating chairman, itutuloy lang namin. At the same time, medyo may konting pagbabago. Halimbawa, itong kalinisan. Napakaligtas. Seguridad, 24 oras. No? Tapos, 24 oras na pagro-ronda. At saka 24 oras sa barangay hall. Yun. Pangalawa, napakalinis. No. Although meron na rin naman kami street sweeper, pero siyempre, no, iba na yung talagang kalinisan ng kapaligiran. Pangatlo, yung napakaganda. Napakaganda, maliwalas at magandang komunidad. Yun. Ngayon, pang-apat, okay lang ba? Marami. Sige po, sige po. Okay lang. Opo. Tingnan mo na dahil. Relax ka lang. Napakagaling. Mga proyekto ng pagbabago para sa bawat sektor ng komunidad. Sa tungkol naman sa senior citizen. Okay. Pakikipag-ugnayan namin sa mga healthcare providers para sa tulong medikal at libreng medical check-up. Actually, meron na rin to. Gamot namin meron na rin. Kaya lang siyempre, talagang parang namin. I-improve nyo. I-improve namin. Tapos yung kabataan. So ano yung Kabataan. magiging project na sa Pakikipag-partner sa SK para sa sports and recreational activities. Para sa ano yun? Sa kabataan. Ngayon, sa kabarangay, pagtatayo ng bagong barangay hall. Pagtatayo namin ng barangay hall. Bakit po? Ano po yung barangay hall nyo? Ano lang po yung barangay hall nyo ngayon? Well, actually meron kaming barangay hall ngayon sa Esmeralda. Hindi naman para siya. Okay na rin. Kaya lang, siyempre, palalaki namin. Palalaki, pagagandahin. Ang gusto namin maging barangay hall yung kasya kaming barangay Agawad, barangay SK barangay plus yung mga 16. Gusto namin kasya kami lahat at the same time medyo maluwag. Ganun ang... So may health center din po ba kayo dito sa barangay nyo? Sa ngayon, wala kaming health center. Pero ito, Programa nyo. kalusugan. Hindi, kabuhayan muna. Mga proyektong pang-negosyo na pwedeng salihan ng bawat. Sabi salihan ng lahat. Sabi mga Pang-negosyo, yung livelihood. Project, Okay. di ba? Ganun. Tapos, konsultasyon. Check up. Namin. Meron kami magkakaroon kami ng libreng medical and legal consultation. No, anytime, 24 hours. Kasi ito, anak ko to, lawyer siya. At the same time, isang anak ko naman, doktor. Actually, may mga kapitbahay na rin kami nagpapakonsulta sa anak ko bilang doktor at saka sa anak ko bilang lawyer. May mga nagpapakonsulta na rin. Tapos, itong kaalaman,
Alam mo, mga impormasyon, no? Impormasyon at updates gamit ang social media. Actually, meron na rin kami mga social media at saka Facebook. So far sa ngayon, ito pa lang ang mga major namin. Yung the rest, no? Kasi retirado ako Meralco, yung the rest. Pagka may problema kasi dyan, tungkol sa Meralco, no? Ako na rin na nag-aasikaso. Instead na umabot ng matagal, at least bibigyan ng serbisyo ng Meralco na maaga doon. Tinatawag ko. At the same time, yung mga street light namin dito, kung napupunan nyo, dito pag dumaan kayo ng gabi, itong Meralco street light, puro ongoing yan. Hindi na, pag napunti yan sandali, meron gagawin agad dyan. Yun ang isang ano namin. Sir, bilang isang, halimbawa maluklok po kayo, no, bilang isang kapitan ng barangay. So, ang barangay po natin ay hindi po natin mapiperfect na talagang peaceful. Let's say magkaroon po ng mga problema. Meron po kayong anak na abogado. Meron po kayong payong legal na libre. Meron na. Actually, yung anak ko na nga mismo. Nasimulaan na nga niya eh. Yung mga paralegal. Actually, hindi lang paralegal eh, pati sa medical eh. Nag-serbisyo na rin Kasi siya. yung kapatid ko, dentist din. Wow. Okay. Kaya, marami na rin nagpapakonsulta sa, lalo na sa kapatid ko. Full Kasi support. ate ko yun, mas matanda. Marami na rin natulungan dito na papagawa ng ipin, mga pustiso, ano. Che, tanong ko lang po, bilang isang dating naglingkod na rin sa bayan at sa barangay at ipagpapatuloy pa, ano yung pangunahing problema sa inyong barangay na nais yung solusyonan? Well, actually, itong number 1 ko, alam mo kung yung peace and order eh. Kahit saan naman siguro, peace and order. At pangalawa yung beautification. Kasi malalaman mo talaga yung barangay mo talaga, malalaman mo na meron talagang kumikilos pagka walang nawawalaan. Tapos kaliwat kanan tingin nila, maganda, malinis. Nararamdaman talaga nila na merong talagang may teamwork ang barangay. Ayan. Si ate naman, tanungin natin. Dak. About sa problema naman natin sa droga. Sa droga, alam mo itong kalye namin, 5 kalye namin dito. Yung former, yung pala kasalukuyang chairman dito, na yan eh, na lista niya na lahat. No? At saka marami na rin na rehab. Kaya kung baga dito sa barangay namin, ang droga hindi na masyadong Pero hindi ko naman sinasabing malinis talaga sa dito. Meron pa rin. Meron pa rin. Kaya lang hindi zero. Hindi talaga zero pero ang laki ng pagbabago. Gawa ng Malaki. marami na rin na rehab dito. Kaya ipapagpatuloy na nga lang hanggang totally maging zero. Marami na rin nalagan. Maging drug-free itong barangay natin. So yun. Kasi Tanungin natin. Kasi gusto nito, kanina pa siya gustong magsalita. Maribik, Kagawad Maribik, kung sakali nandiyan ka na sa pisto bilang isang kagawad, ano po ang programa mo patungkol sa senior citizen? Sir, bago po ako tumakbong kagawad, nakapaglingkod na rin po ako kahit paano. Kasi naging leader po ako ng Kabaka as a president po ng president po ng 763. Meron na po akong, kahit pa paano na nakapaglingkod na rin po ako. Tungkol naman po sa senior, yung ang sa akin lang po yung, kasi po meron na po kami mga bedridden. Ang gusto ko pa, kahit pa paano, kami na po yung pupunta sa bahay na magbibigay po ng gamot, kung anong pangangailangan. Yun po yung gusto po namin naisin po yun. So yun ang priority mo, yung bedridden. Ganun po, at saka yung, kagaya po sa mga, asa po, naging brigada rin po ako ng Rafael Palma. Yun po yung ng sa Rafael Palma, yung pagtawid-tawid ng bata. Yun din po rin po yung gusto namin na maging masako po namin na maalagaan yung mga bata po. Okay. Na yun sa pagtawid po, ganun po. Kaya yun ang gusto namin naisin na aming mga kasama na yun po yung paglilingkuran po na namin sa senior man po at sa mga bata. Yun po yung priority po namin. So yung SK natin. Tanungin natin. Ano naman ang Sir, pangalan niya, sir? may ambag mo naman Yung SK. ano naman ang may ambag mo sa ating community, lalo na sa mga kabataan? Unang-una po sa kabataan po, nawala po kasi yung para sa kabataan dito sa barangay namin. Kaya po, pag ako po yung pinalad po bilang SK chairman, gusto ko po mabalik yung mga pagkukulang na nawala sa kabataan, lalong-lalo na po ang
edukasyon, pati po yung sports. Bakit? Wala na ba silang mag-aaral? Wala na silang Hindi po, marami naman po yung marami po kasi mga minto? kulang sa pag-aaral. Kumbaga, kailangan nila ng pang-aral nila. Ganun. Opo. Kaya po, unang-una po ang edukasyon bago po ang sports. Okay. Ang sports naman po kasi, pwede naman po nila magamit yun sa pag-aaral. Lalo na po sa mga scholarship, magagamit nila yung talento nila sa edukasyon. Okay. Si Sir naman, Sir, ikaw, ano po pangalan niyo? Well, naman yun. Tumakot ko rin bilang first time. Magtiyo kayo. First time po. First time pa. So ano po nag-joke sa inyo para tumakbo bilang kagawad? Hindi po, yun din po sa mga senior namin. Yun kasi nakakita ko na parang nahihirapan na yung mga senior namin na pumunta pa sa barangay. Pag-usapan niya namin na kami na magdadala ng barangay sa mga senior. Na mamumuno. Okay, si tatay Sir naman. naman, Sir. Ano po Former, naman? Sir. former chairman dito. Former chairman. Kamusta po yung galing former chairman? Kamusta naman po yung barangay natin? Nung ako ang chairman, ay pagpatuloy ko lahat ng kabutihan sa barangay. So, gusto kong mangyari ngayon, gusto kong ituloy at ingat ang sistema ng pagtulog sa barangay. Experience ko kasi, 22 years ako sa barangay. Mula naging tanod ako, kagawad hanggang chairman. So, yun ang gusto ko mangyari. Gusto ko yung experience ko, ibigay ko sa mga bagong para matutuwa nila kung ano talagang dapat mangyari sa barangay. Okay po. Galing. Okay, ikaw naman, ma'am. Ma'am, ikaw. First time po. Pangalan po, ma'am. Josepina Andales. So na pong sakali, ang programa mo, sakali mo. Halimbawa, Sakali pong pasok kami, sa akin naman po, tutulungan ko sila magbantay sa 24 oras kasi po, yung kailangan ko po kasi dito minsan sa street namin, palagi kami nagkakawan. So pag ako naman po naka-duty, babantayan ko po talaga ang mga magnanakaw, kasi po palagi kami ninakawan dito, pati mga gamit namin dyan sa motor. Kaya yun talaga po ang aasikasuhin ko pag makapasok po. ayan, salamat po, Sir ma'am. naman, Sir, ikaw, magandang hapon po. Ayan, kayo naman po. Honored din po si Jim Navarro from PCSO. Yes. So, 40 years in service po, nagkaroon naman po ako ng malaking experience sa pagtulong sa ating constituent. So, ang balak po na talaga ng team na po sa tulong-tulong po namin, magkaano po kami sa aming mga senior, lalo-lalo lang sa aming mga kabarangay. Mayayin namin sila kung ano po kailangan. And the same time naman po, pwede naman namin sila tulungan na lumapit din sa opisina po namin sa PCSO na makakatulong sa kanila at kay chairman na po namin na magiging soon po dito na kahit pa paano po malumanagan na po ng Muslim lugar namin para may iwasan. Nakawan, ganun po na konti ito. Okay. Sa amin na po lahat yun, sa team NAP na po talaga. So ano po ba yung meaning ng NAP? Ngayon ang pagbabago. Ngayon na ang pagbabago. So, opo. Sir, ano po masabi nyo dahil kayo po ang sinuportahan ng dating chairman po natin? Natutuwa naman ako. Actually, itong mga kapitbahay ko nito, mga lehitimong taga rito rin na yung tiwala nila, binigay sa akin. Ganun pa man, siyempre, susukuyan ko ng mabuti. Ito dapat talaga parating may pagbabago para kumbaga sa buhay ng tao, di ba? Opo. Kung mag-stick naman ka sa style mo, parang hindi ka angat. Diba? Kaya kailangan talaga puro pagbabago, baguhin mo pag may mali, baguhin mo na naman. Hindi yung kung dati na lang, puro ganun, siguro magiging hindi ka aangat. Kaya dapat talaga, ang slogan namin ngayon ang pagbabago. Okay. So anong sigaw? Yes. Mensahe nyo na lang po sa inyong mga kabarangay. Ang magiging mensahe ko sa mga constituents ko, so, kung sakalang palalo, yung maganda rin naman ang nagawa ng dating chairman, kaya nga sinasabi ko, continuous ang pagbabago. Halimbawa, in peace and order, hanggat kaya natin maging vigilant tayo, 24 hours ang bantay. No? Para at least makatulog man maayos yung mga kapitbahay. Pangalawa, syempre yung livelihood project, importante rin dito sa amin Marami rin gusto kahit maliit na project,
na trabaho, kumita na sila. Dapat makakasahan yun. Lalo na last yung mga senior citizen, huwag po kayo mag-alala. Nga pala, itong isang namin. Isang kagawad namin si Marjorie. Ayan, Sige, bago ko tuloy, pwede bang... Ayan, konting konting speech. Okay po, by the way, good afternoon to everyone. I'm Marjorie Navarias. Tawag nila sa akin is Durian Sweet. Wow. Ngayon, nakaano ka sa team na para sa pagbabago. Ngayon ang pagbabago. Kami naman is mag-serve kami, serving with a good heart. Talagang maganda yung plataforma namin para sa aming barangay. Yun lang po. Thank you. Salamat po. Ayan. Sige, kukuntin ko na. No, yung yung concern ko naman sa mga senior citizen, ito ba health provider? Pipilitin namin na monthly refill ng gamot nila na di-deliver na lang namin sa kanilang mga kasi usually mga senior namin mga may maintenance. Talagang halos ngayon na lang karamihan, ngayon na lang na sila nag-maintain. Kaya may hina. Okay sir, panawagan niyo po sa sa mga kabarangay mo ngayong darating na eleksyon. Sa mga kabarangay ko. Hinihingi ko ang inyong suporta. Yun. Para sa darating na halalan ngayong Lunes, At huwag ko yung mag-alala. Kung sa pangako lang, siguraduhin ko sa inyo na talagang kung ano pinangako namin, tutuparin namin. Actually, tinutupad na namin sa ngayon, hindi pa kami nakaupo. Kaya wag po kayong mag-alala. At ginagantiri ako kayo, lahat tayo magiging masaya once na kami malugtog. Okay, yes. Ano ang sigaw ng barangay? Go! Yes, maraming salamat po. Thank you po.